Isa ba sa mga palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo ay kailangan mo nang maitayo ang Third Temple sa Jerusalem? Sa lungsod nga po ng Jerusalem ngayon, may isa pong lugar na patuloy po na pinag-uusapan ng mga historians, theologians at archaeologists at maging po ang mga Bible prophecy watchers sa buong mundo. Ito po ay isang maliit na bahagi ng lupain kung tutusin. Ngunit sa kabila po ng maliit nitong sukat, ang lugar na ito ay isa sa mga pinaka-kontrobersyal at pinaka-makasaysayang lugar sa buong mundo. Ang lugar po na ito ay kilala po sa Temple Mount. Si babaw nga po ng burol na ito, nagtagpo ang kasaysayan, relihiyon, politika at prophecy. Dito po nagkaroon ng mga digmaan. Dito nagbago ang kapangyarihan ng mga imperyo. At dito rin nakatuon ang pansin ng milyong-milyong tao na naghihintay ng katuparan ng prophecy sa Biblia. Sa kasalukuyan po ang lugar na ito ay tahanan po ng isang Islamic shrine na kilala bilang Dome of the Rock, pati na rin po ang Al-Aqsa Mosque na itinuturing po na isa sa mga pinakamahalagang banal na lugar sa Islam. Ngunit para po sa mga Hudyo at para po sa maraming mga nag-aaral ng Biblia, ang Temple Mount ay may ibang kahulugan. Ito ang lugar kung saan dating nakatayo po ang isang sinaunang templo ng Israel. Dahil nga po dito maraming tao ang nagtatanong ng isang napakahalagang tanong. May itatayo bang ikatlong templo sa lugar na ito bago bumalik si Kristo? Ito ba ang tinutukoy ng ilang bahagi ng propesiya sa Biblia? O ang mga ideyang ito ba ay bunga lamang ng modernong interpretasyon ng prophecy? Upang maunawaan po ang usaping ito, kailangan muna nating balikan ang kasaysayan ng mga templo ng Israel. Dahil bago pa man po pag-usapan ng isang posibleng third temple, mahalagang maintindihan po kung ano ang nangyari sa unang dalawang templo na dating nakatayo sa lugar na ito. Ang kasaysayan nga po ng Temple Mount ay nagsimula po sa libu-libong taon na ang nakalipas. Sa panahon po ng sinaunang Israel, ang pagsamba sa Diyos ay nakasentro po sa isang banal na lugar ng templo. Ang unang templo ay itinayo sa panahon ng hari ng Israel na si Solomon. Si Solomon po ang anak ni David at sa ilalim po ng kanyang pamumuno, naging isang makapangyarihang kaharian ang Israel. Isa nga po sa pinakamahalagang proyekto ni Solomon ay ang pagtatayo ng isang permanenteng templo para po sa Diyos ng Israel. Ang templo pong ito ay itinayo sa burol ng Jerusalem, ang lugar na ngayon po ay kilala bilang Temple Mount. Sa loob po ng templong ito, inilagay po ang Ark of the Covenant, ang kaban na sumisimbolo sa presensya ng Diyos sa gitna ng Israel. Para nga po sa mga Israelita, ang templo ay hindi lamang isang gusali. Ito ay sentro ng kanilang pananampalataya. Dito po nagaganap ang mga sakripisyo, dito nagtitipon ang mga pari, at dito rin po pumupunta ang mga tao upang sumamba sa Diyos. Sa loob nga po ng maraming taon, ang templong ito ay naging puso ng reliyosong buhay ng Israel. Ngunit habang lumilipas po ang panahon, ang kaharian po ng Israel ay nahati. Nagkaroon po ng dalawang kaharian, ang Israel sa hilaga at ang Huda sa timog. Ang Jerusalem ngayon ay nanatiling kabesera ng Juda at ang templo ni Solomon ay nanatiling sentro ng kanilang pagsamba. Ngunit kalaunan, isang makapangyarihang imperyo ang dumating mula po sa silangan. Ito nga po ang imperyo ng Babylon. Sa pamumuno nga po ni Nebuchadnezzar II, sinalakay po ng Babylon ang Jerusalem. Noong taong 586 BC, winasak po ng mga hukbo ng Babylon ang lungsod. Ang mga pader ng Jerusalem ay bumagsak, ang mga tao ay dinala sa pagkabihag, at ang templo ni Solomon, ang unang templo ng Israel, ay tuluyang nasira. Ito po ang isa sa pinakatrahedyang pangyayari po sa kasaysayan ng Israel. Hindi lamang po nawasak ang kanilang lungsod, nawala rin ang sentro ng kanilang pagsamba. Para nga po sa mga Israelita, tila gumuho ang kanilang mundo. Ngunit hindi po dito nagtatapos ang kwento. Pagkalipas nga po ng ilang dekada, bumagsak ang imperyo ng Babylon at napalitan po ito ng bagong kapangyarihan na siyang Persian Empire. Sa ilalim nga po ng pamumuno ni Cyrus the Great, pinahintulutan ang mga Israelita na bumalik sa kanilang lupain. At sa kanilang pagbabalik nga po, nagsimula sila muling itayo ang templo ng Jerusalem. Ito na po ang naging Second Temple. Ang templo pong ito ay hindi kasing ingrande ng templo ni Solomon, ngunit para po sa mga bumalik mula sa exile, ito ay simbolo ng bagong pag-asa. Muling nagkaroon ng sentro ng pagsamba ang Israel. Lumipas nga po ang mga siglo at ang templo ay patuloy na ginamit ng mga Hudyo. Kalaunan, noong panahon po ng Roman Empire, ang templong ito ay pinalawak at pinaganda ng isang hari na kilala po sa kasaysayan. Siya nga po ay si Herod the Great. Sa ilalim nga po ng kanyang proyekto,
Ang Second Temple po ay naging isang pinakamalaking religious structures sa sinaunang mundo. Ito ang templong nakita ng mga tao noong unang siglo. At ito rin po ang templong binisita ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga ebanghelyo nga po makikita natin na maraming beses na pumunta si Jesus sa templo. Dito po siya nagturo, dito siya nakipag-debate sa mga religious leaders, at dito rin po nangyari ang ilan sa pinakamahalagang pangyayari sa kanyang ministeryo. Ang templo ay nanatiling sentro ng buhay reliyoso ng mga Hudyo. Ngunit muli, isang malaking trahedya po ang darating sa Jerusalem. Noong unang siglo nga po, ang lupain ng Israel ay nasa ilalim ng kontrol ng Roman Empire. Sa paglipas po ng panahon, lumakas po ang tensyon sa pagitan po ng mga Hudyo at ng pamahalaang Romano. Maraming Hudyo po ang naghangad ng kalayaan mula sa pamumuno ng Roma. Noong taong 66 AD, sumiklab nga po ang isang malaking pag-aalsa laban sa Roman Empire. Ito pong tinatawag na First Jewish-Roman War. Sa simula nga po, nagkaroon po ng ilang tagumpay ang mga rebelde, ngunit kalaunan po ay nagpadala ang Roma ng malakas na hukbo upang supilin ang pag-aalsa. Ang lungsod po ng Jerusalem ay napalibutan po ng Roman Legion. Pagkatapos nga po ng mahabang siege, noong taong 70 AD, tuluyan pong nasakop ng Roma ang lungsod. Ang hukbo nga po ay pinamunuan ni Titus ay pumasok sa Jerusalem. At sa gitna po ng labanan, ang Second Temple ay nasunog at nawasak. Ang templong pinaganda ni Herod sa loob po ng maraming taon ay naging abo. Ayon nga po sa mga historian tulad po ni Flavius Josephus, napakalaki po ng pinsala na dulot po ng digmaan. Libo-libong tao pong namatay. Ang lungsod ay halos tuluyang nawasak. At mula po noong araw na iyon, wala nang templong muling itinayo sa Temple Mount. Mahigit 2,000 taon na pong lumipas mula nang nangyari ang pagkawasak na ito, at sa loob po ng 2 milenyo, nananatiling walang templo ang lugar na ito. Sa halip, ang lugar po ay napunta sa iba't ibang imperyo: Roman, Byzantine, Islamic Caliphates, Ottoman Empire, at kalaunan po ay naging bahagi po ng modernong Israel. Ngunit hanggang ngayon po ang Temple Mount ay nananatiling isa sa pinakasensitibong lugar sa buong mundo. Ito po ay lugar na may malalim na kahalagahan para po sa tatlong pangunahing reliyon: Judaism, Christianity at Islam. At dahil po sa kasaysayang ito, patuloy po ang tanong ng maraming tao: posible bang magkaroon muli ng templo sa lugar na ito? At kung mangyari man iyon, ano ang magiging kahulugan nito sa kasaysayan at sa prophecy? Now, matapos natin balikan po ang kasaysayan ng Temple Mount at ang kwento po ng unang dalawang templo ng Israel, natural lamang po na itanong ng maraming tao ang susunod na tanong: may sinabi ba ang Biblia tungkol sa isang templo sa hinaharap? Ito pong dahilan kung bakit maraming Bible scholars, theologians at prophecy students ang patuloy na nag-aaral ng ilang bahagi ng kasulatan na tila may binabanggit tungkol po sa templo sa mga huling araw. May 3 pangunahing bahagi ng Biblia na madalas po ginagamit sa diskusyong ito. Ang una po ay ang Book of Daniel. Ang ikalawa ay Second Epistle to the Thessalonians. At ang ikatlo po ay ang Book of Revelation. Sa Book of Daniel nga po may ilang propesiya na tumutukoy po sa mga pangyayaring may kinalaman sa templo. Isa po sa mga madalas na pag-usapan ay ang propesiya po tungkol sa isang ruler na maglalagay na tinatawag na Abomination of Desolation. Ang pariralang po ito ay nagdulot po ng maraming interpretation sa kasaysayan ng Christianity. May ilan pong mga scholar na nagsasabing ang propesiyang ito ay natupad na noong panahon ng Greek ruler na si Antiochus IV Epiphanes, na nagdulot po ng matinding pag-uusig sa mga Hudyo noong ika-2 siglo. Ngunit may iba pa pong mga interpreters na naniniwalang ang propesiyang ito ay may future fulfillment. Para po sa kanila, ang pagbabanggit po ni Daniel tungkol po sa templo ay maring tumutukoy sa isang templo na iiral sa hinaharap. Pagdating naman po sa second letter to the Thessalonians, may isa pong bahagi na madalas gamitin sa usaping ito. Sa liham nga po na ito, sinulat po ni Paul the Apostle ang tungkol po sa isang misteryosong personalidad na tinatawag niyang Man of Lawlessness. Ayon nga po sa teksto, ang taong ito ay uupo sa templo ng Diyos at magpapakita ng kanyang sarili na parang siya ay Diyos. Dahil dito maraming interpreters ang nagtatanong, kung may taong uupo sa templo sa hinaharap, ibig bang sabihin ay may templo na umiiral sa panahong iyon? Para po sa ilang Bible prophecy teachers, ito ay isa sa mga dahilan kung bakit naniniwala sila na maaaring may future temple sa Jerusalem. Pagkatapos nga po naroon po ang Book of Revelation.
Sa aklat po na ito, may bahagi kung saan inuutusan ng isang propeta na sukatin ang templo. Ang passage po na ito ay nagbigay rin po ng iba't ibang interpretasyon na sa loob po ng maraming siglo. May mga theologians po na naniniwala na ang temple imagery sa Revelation ay literal. May iba naman po na naniniwala na ito ay isang simboliko lamang. Dahil po dito, ang usapin po sa isang posibleng third temple, isa sa mga pinagdidebatihang paksa sa modern Bible prophecy discussions. Ngunit mahalagang tandaan po na ang mga tekstong ito ay sinulat po sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang konteksto at gumagamit po ng iba't ibang uri ng literary style, lalo na po ang apocalyptic symbolism. Ibig sabihin po hindi lahat ng detalye ay kailangan po intindihin ng literal. Ito po ang dahilan kung bakit maraming seryosong Bible scholars ang maingat po sa paggawa ng mga konklusyon tungkol po sa eksaktong mangyayari sa hinaharap. Sa kabila nga po ito, ang tanong tungkol po sa Third Temple ay patuloy po na lumalabas sa mga talakayan tungkol po sa prophecy. Hindi lamang po sa akademikong mundo kundi maging sa popular media, documentaries at online discussions. Ngunit habang mahalagang pag-aralan po ang propesiya, mahalaga rin pong tandaan, ang layunin po ng propesiya ay ipakita po na ang Diyos ay may kontrol sa kasaysayan. Sa loob nga po ng 2,000 taon ng kasaysayan ng Christianity, nagkaroon po ng iba't ibang pananaw tungkol po sa kung ano ang ibig sabihin ng temple imagery sa Biblia. May tatlong pangunahing interpretasyon po na madalas na binabanggit ang mga theologians. Una po dito, literal temple interpretations. Ang unang pananaw ay naniniwala na ang propesiyang tungkol po sa templo ay literal na mangyayari sa hinarap. Ayon nga po sa interpretasyong ito, maaaring magkaroon muli ng templo sa Jerusalem bago ang mga huling pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Ang pananaw po na ito ay popular po sa ibang modern prophecy teachers. Para po sa kanila, ang posibilidad ng isang third temple ay mahalagang bahagi ng prophetic timeline. Dahil nga po dito may mga tao na masusing nagmamasid sa mga pangyayari sa Jerusalem at sa Temple Mount. Pangalawa po dito, symbolic temple interpretation. Ang ikalawa pong pananaw ay nagsasabing ang temple language sa prophecy ay simboliko. Sa ganitong interpretasyon, ang templo po ay maaaring kumatawan sa presensya ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi po kailangan na isang pisikal na gusali. Sa ganitong pananaw din, ang mga propesiya ay gumagamit ng temple imagery upang ilarawan ang spiritual realities. Ito po ay karaniwang pananaw sa maraming theologians na nag-aaral po ng apocalyptic literature. Pangatlo po ang spiritual temple interpretation. Ang ikatlong pananaw ay mas nakatuon po sa mga aral ng New Testament. Dahil sa pananaw po na ito, ang tunay po na templo ng Diyos ay hindi na isang gusali, kundi ang komunidad ng mga mananampalataya. Sa mga sulat nga po ni Paul the Apostle, sinabi niya na ang mga mananampalataya ay tinawag na Temple of the Holy Spirit. Sa ibang salita, ang presensya po ng Diyos ay hindi na limitado sa isang pisikal na lugar. Ito ay nanananahan sa buhay po ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Sa mga ebanghelyo, may isa pong mahalagang pahayag ang ating Panginoong Kristo tungkol po sa templo. Sa isa pong pagkakataon sinabi niya na kung gigibain ang templong ito, muli itong itatayo sa loob ng 3 araw. Ang pahayag po na ito ay hindi po tungkol sa gusali ng Jerusalem. Ito po ay tumutukoy sa kanyang sariling katawan, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya pong ito, ipinakita po ng ating Panginoon Kristo ang kahulugan po ng templo ay mas malalim kaysa po sa isang pisikal na structure. Ang templo ay tungkol sa presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. At sa New Testament, ang presensyang ito ay pinapahayag sa pamamagitan po ni Kristo. Sa dami nga po ng interpretasyon tungkol sa temple prophecy, madaling maligaw po ang mga tao sa mga debate tungkol sa timeline ng mga pangyayari. Kailan itatayo ang templo, saan itatayo ito, paano ito mangyayari, at sino ang magtatayo nito. Ngunit kapag tinitingnan po natin ang kabuuang mensahe ng Biblia, malinaw po na ang layunin ng prophecy ay hindi po upang hulaan ang bawat detalye ng hinaharap. Ang prophecy po ay binigay upang ipakita na ang Diyos ang may kontrol sa kasaysayan. Ang mga imperyo ay maaaring bumagsak at bumangon, ang mga lungsod ay maaaring maitayo at masira, ang mga gusali ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon. Ngunit ang layunin po ng Diyos para sa sangkatauhan ay nananatiling pareho. Ang tawag ng Diyos ay palaging isang tawag sa pananampalataya. Hindi po sa takot, hindi po sa panik, kundi sa pagtitiwala sa Kanya. Kaya sa loob nga po ng libu-libong taon, ang lugar po na kilala bilang Temple Mount ay naging sentro po ng kasaysayan.
Dito po itinayo ang unang templo. Dito itinayo ang ikalawang templo. At dito rin po naganap ang ilan sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Israel at ng mundo. Kahit po ang lugar na ito ay patuloy po na pinag-uusapan. May mga taong naniniwala na balang araw ay magkakaroon muli ng templo sa lugar na ito. May iba namang naniniwala na ang propesiya tungkol sa templo ay may simbolikong kahulugan. Ngunit anuman ang magiging anyo ng mga pangyayari sa hinaharap, ay may isa pong katotohanan na malinaw sa mensahe po ng Biblia. Ang pinakamahalagang templo ay hindi gawa sa bato, hindi gawa sa ginto, hindi gawa sa marmol. Ang pinakamahalagang templo ay ang puso ng tao. Isang pusong handang tanggapin ng Diyos, isang pusong bukas sa kanyang presensya, isang pusong handang sumunod sa kanyang kalooban. Maaring magbago po ang mga gusali sa kasaysayan. Maaring bumagsak ang mga imperyo. Maaring magbago ang mga lungsod. Ngunit, ang tunay po na layunin ng Diyos ay nananatili. At iyon ay ang makatagpo ang tao ng kanyang presensya. Dahil po sa huli, ang pinakamahalagang templo po ay hindi isang lugar sa Jerusalem. Ang pinakamahalagang templo ay ang buhay ng taong handang tanggapin ng Diyos. God bless po sa ating lahat.